Rosalie, ilan na bumotong pabor sa panukalang economic chacha? Monica, bago ang session break para sa long holiday, inaprubahan na nga ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang Resolution of both Houses number 7 o RBH 7. Layo ng panukalang amyendahan ang ilang economic provisions ng 1987 Constitution, partikular na ang public utilities, education at advertising. Mahigit sa 280 na mga kongresista ang co-authors ng panukala, kaya more than 3/4 na mga miyembro ng Kamara de Representantes ang bumoto ng pabor sa RBH 7. With 289 affirmative votes, 7 negative votes, and 2 abstentions, resolution on both houses number 7 is hereby approved on third and final reading. Kahalagahan ng proposed economic amendments, gaya naman ang inaasahan, tutol sa panukalang economic chacha ang Makabayan Bloc lawmakers at iba pang miyembro ng minority. Nagsagawa naman ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa labas ng House of Representatives upang tutulan ng economic chacha. Ayon naman kay House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, magandang oportunidad ang paparating na long holiday upang makapag-usap ang liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng susunod na mga hakbang sa economic chacha. Ito ay lalo na't inaasahan ng mga petisyong planong isumite sa Korte Suprema upang questionin ang panukala. Ang mas magandang paraan para sa ating lahat ay i-maximize po natin itong Holy Week break na makapag-usap yung leadership ng House at leadership ng Senate and to reconcile on a definitive path kung paano po natin i-approach at ihahakbang ang RBH 6 at RBH 7 papunta po sa COMELEC para makarating sa plebisito. Samantala, pasado na rin sa Kamara ang House Bill number 9710 o ang panukalang nagsusulong na bawiin ang legislative franchise ng Suara Submedia Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. 284 ang bumoto ng pabor, 4 ang hindi pabor at 4 din ang abstentions. I have the highest regard for the freedom of the press and the freedom of expression. But, Mr. Speaker, freedom requires responsibility. Mahalaga ang panukalang ito para matigil ang SMNI na isa sa mga makinarya ni Kibuloy at Duterte sa pagpapakalat ng disinformasyon at red tagging laban sa mga progresibong individual. Ang SMNI hindi maihanay sa media at hindi maihilantulad sa mga tunay na mga media. Taong 2044 pa sana nakatakdang ma-expire ang prangkisa ng SMNI. Nag-ugat ang panukala sa mga aligasyon ng franchise violations laban sa network gaya ng pagpapakalat ng fake news, red tagging at iba pa. Monica, upang maging ganap naman na batas, kailangan ding maipasa sa Senado ang kahalintulad na panukala. Samantala, March 23 ang official na adjournment ng session ng Kongreso at ang resumption nito ay sa April 29. Pero sa period na ito ay maaaring magsagawa ng committee hearings ang House of Representatives kung kinakailangan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos.